Sana ikaw na lang ang kinuha ng dagat, Sabrina. Bakit ang anak ko pa ang kailangang magbayad para sa walang silbi mong buhay? Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo. Walang emosyon ang kanyang mga mata habang nakatingin sa babaeng nakaluhod sa paanan ng malaking hagdanan. Si Sabrina ay kasalukuyang nakayuko, ang kanyang mga palad ay namumula at namamanhid na sa higpit ng pagkakahawak sa basahang babad sa sabon. Dinidilig niya ng sariling pawis at pagod ang bawat sulok ng Mansyong de Silva para sa paghahanda sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Ren. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit niyang tinitipon ang isang asul na panyo, ang huling bagay na ibinigay ni Ren bago ito lamunin ng alon. Naamoy pa niya ang bakas ng pabango nito, isang halimuyak na tila nanunukso sa kanyang nagdurugong puso. Doña Aurora, tapos na po ang mga silid sa itaas, mahinang tugon ni Sabrina. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na nanunuot na sa kanyang mga buto. Tinitiyak ko pong maayos ang lahat para sa misa mamaya. Dapat lang, 1 taon na, Sabrina. 1 taong pangungulila habang ikaw humihinga ka pa rin sa pamamahay na ito, muling pag-atake ng matanda. Humakbang si Aurora papalapit, ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Sabrina. You're staying here because you owe me. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo dahil kinuha mo ang kaisa-isa kong anak. Don't you ever forget that you are a curse to this family. Tumalikod ang matanda, iniwang nakaluhod si Sabrina sa gitna ng malawak na bulwagan. Ramdam ni Sabrina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Aurora ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing mas gusto pa niyang siya ang namatay sa dagat na iyon kaysa mabuhay sa impyernong ito, ngunit ang kanyang dila ay tila napako sa kanyang bibig. Ang panyong hawak niya ay nabasa na ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay mabilis na sinisipsip ng tela, gaya ng kung paano sinisipsip ng mansyong ito ang kanyang katinuan. Nanatili siyang ganun mag-isa, wasak, at tila isang anino sa sarili niyang buhay. Isang matunog na pagkatok sa malaking pintuan ang bumasag sa katahimikan. Walang ibang tao sa malapit kaya pilit na itinayo ni Sabrina ang kanyang nanghihinang katawan. Inayos niya ang kanyang buhok at pinahid ang mga mata bago binuksan ang pinto. Delivery for Mrs. Aurora de Silva. Pakipirmahan na lang po ito. Ang boses na yon. Ang boses na 1 taon na niyang naririnig sa kanyang mga panaginip. Ang boses na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Dahan-dahang itinaas ni Sabrina ang kanyang paningin. Ang sikat ng araw sa labas ay tila naging sobrang liwanag, ngunit sa gitna ng liwanag na iyon, isang figura ang malinaw niyang nakita. Isang lalaking may suot na helmet, ngunit nang itaas nito ang visor, ang mukhang bumungad sa kanya ay ang mukhang hinding-hindi niya malilimutan. Anyang parehong mga mata na tumingin sa kanya, nang may pagmamahal sa gitna ng nagngangalit na alon. Ang parehong hugis ng labi na huling bumigkas ng kanyang pangalan bago ito lumubog sa dilim. Ren ang tanging na ibulalas ni Sabrina, ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Ang panyong kanina pa niya tinitipon ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa sahig nang walang tunog. Tumingin ang lalaki sa kanya nang may pagtataka. Walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata, tanging pagkalito at pagmamadali. Miss, okay ka lang ma'am, kailangan ko lang po ng pirma nyo para makaalis na ako. Marami pa po akong ide-deliver. Sa likuran ni Sabrina narinig niya ang mabilis na yabag ni Doña Aurora na pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang babala. Tumitig si Sabrina sa lalaking nasa harap niya. Kung ito si Ren, bakit tila hindi siya kilala nito? At kung hindi ito si Ren, paanong ang isang patay ay nakatayo sa kanyang harapan, humihinga at may dalang parsela sa ilalim ng init ng araw? Anong mas malupit na biro ang inihanda ng tadhana para sa kanyang sugatang puso? Nanigas ang buong katawan ni Sabrina habang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay tila isang panalangin na sana sa susunod na pagdilat niya ay hindi maglaho ang imaheng ito. Ngunit naroon pa rin ang lalaki, humihinga at tila naiirita na sa init ng araw na tumatama sa kanyang balat. Miss, okay ka lang ba talaga? Kung hindi mo pipirmahan ito, baka mapagalitan ako ng boss ko. Kanina ka pa nakatingin sa akin, parang nakakita ka ng multo, wika ng lalaki. Ang kanyang pananalita ay mabilis, gasgas ang boses at malayo sa malumanay na paraan ng pagsasalita ni Ren.
Dahan-dahang itinaas ni Sabrina ang kanyang kamay, tila gustong damhin kung totoo ang balat na nasa harap niya. Ren, ikaw ba talaga yan paano? Akala ko. Bago pa man dumapo ang mga daliri ni Sabrina sa braso ng lalaki, isang matalim na boses ang bumasag sa sandali. Sabrina, ano ang ginagawa mo dyan sa labas? Sinabi ko na sa iyong, huwag kang magpapatuloy ng kung sino-sino. Napatigil si Doña Aurora sa gitna ng kanyang pagsigaw. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puot ay biglang nanlaki. Ang kanyang mukha na pinatigas ng maraming taon ng pagiging dominante ay biglang namutla tila nawalan ng lahat ng dugo. Nakatayo siya sa huling baitang ng hagdan ng kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa handrail hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingin si Rico sa matandang babae. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig. Delivery lang po ito, ma'am. Kailangan ko lang ng pirma para makaalis na ako sa lugar na ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa malawak na pasukan ng mansyon. Ang tanging naririnig ay ang malakas na pagpintig ng puso ni Sabrina at ang mahinang ihip ng hangin na nagpapadpad ng amoy ng usok mula sa kalsada. Sino ka? Ang halos pabulong na tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig isang bagay na bihirang makita kay Sabrina. Rico po. Rico Mendiola, sagot ng lalaki sabay abot ng clipboard. Pakipirmahan na lang po para matapos na tayo rito. Parang natauhan si Aurora. Mabilis niyang binawi ang kanyang emosyon at nagsuot muli ng maskara ng pagiging matapobre. Sabrina, kunin mo ang ballpen at pirmahan mo iyan. At ikaw, delivery boy, umalis ka na agad pagkatapos. Hindi ka dapat narito sa harap ng bahay ko. Kinuha ni Sabrina ang clipboard nang nanginginig ang mga kamay. Habang pumipirma, hindi niya maiwasang sulyapan ang braso ni Rico. Doon nakita niya ang isang mahabang peklat na tila mula sa isang sunog o sugat noong bata pa. Wala si Ren na ganoong marka. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na balon ng kalituhan. Hindi ito si Ren, pero paanong may dalawang tao sa mundo na magkamukha hanggang sa huling hibla ng kanilang buhok? Nang makuha ni Rico ang clipboard, hindi siya nagpasalamat. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Aurora bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang luma at maingay na motor. Ang tunog ng makina ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang nakakatakot na katahimikan sa loob ng mansyon. Pumasok ka na sa loob, Sabrina, at huwag mo nang babanggitin ang nakita mo ngayon, bulyaw ni Aurora, bago mabilis na umakyat pabalik sa ikalawang palapag. Pumasok si Sabrina sa loob, ngunit ang kanyang diwa ay naiwan sa labas kasunod ng usok ng motor ni Rico. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang pagkakahawig ng dalawa. Tila bumalik ang kanyang alaala noong gabing iyon, sa dalampasigan ang malalakas na alon. Ang huling ngiti ni Ren bago siya itulak nito patungo sa mababaw na bahagi. At ang lamig ng tubig na tila gustong bumitay sa kanyang leeg. Sa itaas narinig ni Sabrina ang marahas na pagsara ng pinto ng silid ni Aurora. Hindi alam ng dalaga ngunit sa loob ng silid na iyon ang matanda ay humihingal habang nakasandal sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang susi ng isang maliit na cabinet sa kanyang walk-in closet. Nang mabuksan ang cabinet, kinuha ni Aurora ang isang lumang album na nakatago sa ilalim ng mga dokumento. Binuksan niya ang isang pahina na tila maraming taon nang hindi nasisilayan. Doon nakadikit ang isang kupas na litrato ng dalawang sanggol na magkayakap sa loob ng isang incubator. Ngunit sa litratong iyon, ang mukha ng isang sanggol ay may markang X na gawa sa pulang tinta, habang ang isa ay pinalilibutan ng isang iginuhit na gintong bilog. Hindi ka dapat bumalik, bulong ni Aurora sa dilim. Ang kanyang boses ay puno ng takot at determinasyon. Patay na ang malas sa pamilyang ito. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko, Rico. Sa ibaba habang pinupunasan ni Sabrina ang mga dekorasyon sa altar ni Ren. Isang katanungan ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Bakit tila mas masakit makita ang mukhang yon sa isang taong hindi siya kilala, kaysa sa hindi na ito makita kailanman? Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang gabing pilit niyang tinatakasan. Ang lasa ng maalat na tubig sa kanyang mga labi, ang hangin na tila yelong humihiwa sa kanyang balat, at ang pilit na pag-abot ng isang pamilyar na kamay sa gitna ng nagngangalit na dagat. Iligtas mo ang sarili mo, Sab. Ang huling sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw bago tuluyang nilamon ng karagatan ang nag-iisang lalaking minahal niya. Ang bigat ng tubig ay tila pumulupot sa kanyang leeg, humihila sa kanya pababa sa dilim na walang hanggan.
Nabalik lamang ang diwa ni Sabrina nang maramdaman niya ang hapdi ng malamig na tubig mula sa timbang pinaglalabhan niya ng mga basahan. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Pinunasan niya ang mga luhang kumawala mula sa kanyang mga mata, ngunit bago pa man siya makatayo, isang matalim na boses ang pumunit sa katahimikan ng kusina. Nananaginip ka na naman ng gising. Binabayaran ba kita para magmuni-muni sa harap ng timba? Bumilis ang tibok ng puso ni Sabrina nang makita ang nagliliyab na mga mata ni Doña Aurora. Ang matanda ay nakatayo sa hamba ng pinto, nakapamewang at nakatingin sa kanya, na tila isang dumi na nakakapit sa sahig ng kanyang mansyon. Pasensya na po, Doña Aurora. Medyo sumama lang po ang pakiramdam ko, pero tatapusin ko na po itong linisin, nanginginig na tugon ni Sabrina habang pilit na kinukuha muli ang basahan, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Sumama ang pakiramdam. Wow, Sabrina, you really have the nerve to complain sa pamamahay ko. Kung hindi dahil sa katangahan mo, buhay pa sana si Ren. He had a bright future ahead of him. A multi-million company to run. Tapos ipinagpalit niya ang lahat ng iyon para iligtas ang isang hamak na babaeng tulad mo. Ang bawat salita ni Aurora ay punong-puno ng lason, sadyang idinidiin upang sugatan ang natitirang dangal ng dalaga. Humakbang ang matanda palapit, inilapit ang kanyang mukha sa nakayukong si Sabrina. Huwag mong kakalimutan nakatira ka rito dahil utang mo sa akin ang buhay mo. Binili ng buhay ng anak ko ang bawat paghinga mo. You are nothing but a working ghost in this house. Isang pambayad sala na hindi kailanman makakabayad ng buo. Yumuko ng tuluyan si Sabrina, hinayaang tumulo ang kanyang luha sa maruming tubig na nasa timba. Wala siyang lakas na lumaban o sumagot dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ang matanda. Buhay siya dahil namatay si Ren. Ang utang na loob na ito, ang kadenang bakal na pumipigil sa kanyang lumipad. Para kay Sabrina, ang magarbong mansyong ito ay hindi tahanan kundi isang kulungan ng kanyang mga kasalanan. Ang pagiging alipin ng kalupitan ni Aurora, ang tanging paraan upang maramdaman niyang may silbi ang kaligtasang ibinigay ni Ren sa kanya. Tinanggap niya ang parusa ng buong puso. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa malamig na marmol ng Mansyong de Silva, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng pritong isda at usok ng mga sasakyang dumaraan. Umupo si Rico sa isang luma at sirang silya sa loob ng kanilang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang pawis ay patuloy sa pagtulo mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang leeg habang binibilang niya ang ilang gusot na barya at perang papel na kinita niya sa buong araw ng pagpapagod sa kalsada. Mabibili na rin kita ng gamot mo, Nanay Elena, bulong niya sa sarili habang maingat na itinatabi ang pera sa isang lumang lata. Ibinaba niya ang lata sa maliit na mesa at kinuha ang baso ng maligamgam na tubig. Habang umiinom, napatingin siya sa maliit at kumukutitap na telebisyon na nakapatong sa isang lumang kahon ng sapatos. Isang balita ang kasalukuyang ipinapalabas. Ipinapakita sa screen ang pamilyar na malaking gate at ang magarbong hardin ng mansyong pinuntahan niya kanina para mag-deliver. Natigilan si Rico. Ibinaba niya ang baso ng dahan-dahan habang nakatutok ang kanyang paningin sa telebisyon. Ang boses ng reporter sa balita ay formal at malakas. Isang taon na raw matapos ang malagim na pagkasawi ng tagapagmana ng De Silva Group of Companies na si Ren De Silva. Gaganapin daw ang isang malaking misa sa kanilang mansyon bilang pag-alala sa binata. Ngunit hindi ang boses ng reporter ang kumuha sa atensyon ni Rico, kundi ang litratong idinikit sa gilid ng screen. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng namatay na tagapagmana. Isang mukha na eksaktong-eksakto sa nakikita niya araw-araw sa tapat ng basag nilang salamin sa banyo. Walang pinagkaiba maliban sa mamahaling suot nitong suit at ang ayos ng buhok na halatang inalagaan ng yaman. Sa halip na matakot o magtaka kung bakit may kamukha siya, isang kakaiba at malalim na galit ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi niya maipaliwanag, tila nanggagaling sa isang sugat na matagal nang ibinaon sa limot, ngunit ngayon ay muling nadampyan ng asin. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Dinudurog niya ang hawak na plastik na baso, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatitig sa malamig at perpektong mukha ni Ren De Silva. Pinatay ni Rico ang maliit na telebisyon. Hindi niya na kayang panoorin ang perpektong mukha ng yumaong tagapagmana na kamukhang kamukha niya. Naiinis siya. Bakit ang mundo ay palaging may paborito?
Ang lalaking iyon namatay nang may pangalan kayamanan at pinagluluksaan ng lahat. Samantalang siya isang hamak na rider na halos magmakaawa para sa barya, nabubuhay na parang isang anino na walang nakapapansin. Ang parehong mukha, ngunit pinaghihiwalay ng isang napakalaking pader ng kapalaran. Isang malalim at mabigat na ubo ang nagmula sa kabilang sulok ng silid, isang tunog na tila pinupunit ang dibdib ng nagsasalita. Nawala ang galit sa mga mata ni Rico at napalitan ito ng matinding pag-aalala. Lumapit agad siya sa higaan na gawa sa lumang kutsyon at karton. Nakahiga roon si Nanay Elena, ang babaeng walang atubiling pumulot sa kanya mula sa malamig na bangketa noong siya ay musmus pa lamang. Binigyan siya nito ng pangalan pamilya at pagmamahal kahit wala itong sariling yaman. Kinuha ni Rico ang basang bimpo mula sa isang maliit na palanggana at maingat na ipinunasan ang pawisang noo ng matanda. Nay, uminom na muna kayo ng gamot. Kumita po ako ng maayos ngayon. Bukas makakabili na tayo ng mas magandang bitamina para sa inyo, malambing na wika ng binata. Wala ang nakasimangot at malamig na rider kaninang umaga. Ang narito lamang ay isang anak na gagawin ang lahat para sa kanyang ina. Puro ka trabaho, anak. Baka ikaw naman ang bumagsak niyan. I'm okay, magpahinga ka na rin po. Sagot ng matanda, pilit ng umingiti, kahit halatang namumutla at nahihirapang huminga. Don't worry about me, Nay. Ako pa ba, sanay yata ako sa hirap? Hindi ko kayo pababayaan, promise. Mariing tugon ni Rico, mahigpit na pinipisil ang kulubot at malamig na kamay ni Elena. Nang makatulog na muli ang matanda, lumabas si Rico sa maliit nilang balkonahe, natanaw ang masikip at madilim na iskinita. Sinindihan niya ang isang sigarilyo at hinipan ang usok pa itaas, tila isinasama roon ang bigat ng kanyang mga pasanin. Sumagi sa isip niya ang nangyari kanina sa malaking mansyon. Ang babaeng nakasuot ng damit katulong ang mga mata nitong puno ng pighati at pangungulila ng tawagin siyang Ren. At ang matandang babae ang tinawag na Doña Aurora na may mapanlait na tingin ngunit hindi maitago ang matinding panginginig ng mga kamay nang makita siya. Hinaplos niya ang mahabang peklat sa kanyang braso. Isang peklat na ayon kay Nanay Elena ay daladala na niya nang matagpuan siya nito. Wala siyang pakialam sa mga mayayamang iyon. Sa karanasan niya, ang mga taong nasa taas ay walang ibang ginawa kundi tapakan ang mga nasa ibaba upang manatiling malinis ang kanilang mga sapatos. Ngunit ang kanyang malalim na pag-iisip ay naputol nang makita niya ang tatlong matipunong lalaki na naglalakad sa makipot na eskinita. Pilit na iniiwasan ng mga ito ang putik at mga nakakalat na basura. Nakasuot sila ng itim na suit, isang pananamit na halatang hindi kabilang sa lugar na iyon. Tumigil ang tatlo sa mismong tapat ng barong-barong ni Rico. Ang nag-iisang pundidong poste ng ilaw ay tumama sa kanilang mga seryosong mukha. Isang malakas at autoritaryong paghampas sa manipis na pinto ang nagpabagsak sa natitirang katahimikan ng gabi. Rico Mendiola, pinapatawag ka ni Doña Aurora de Silva. Wika ng lalaking nasa unahan, ang boses ay nagdadala ng malamig at hindi may kakailang banta. Napakuyom ang mga kamao ni Rico. Paano nalaman ng mga ito ang kanyang tirahan? At bakit siya hinahanap ng reyna ng mansyong iyon? Ang lamig ng hangin sa loob ng magarbong opisina ni Doña Aurora ay tila yelong sumusugat sa balat ni Rico. Nakatayo siya sa gitna ng silid, pinalilibutan ng naglalakihang mga pintura at muebles, na kahit siguro ibenta niya ang kanyang kaluluwa ay hindi niya mabibili. Sa kabila ng marangyang paligid, ang pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kabaong. Sa likod ng isang malapad at makintab na lamesa, nakaupo si Doña Aurora. Ang mga mata ng matanda ay mapanuri, tila nagbibilang ng presyo ng pagkatao ng binata mula ulo hanggang paa. Sit down, delivery boy. Utos ng matanda, ang boses ay puno ng awtoridad na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Alam kong nagtataka ka kung bakit pinasundo kita. Let's cut to the chase. Kailangan ko ang mukha mo. Nanatiling nakatayo si Rico. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso, pilit na pinatitibay ang pader, na naghihiwalay sa kanyang dignidad at sa kapangyarihan ng babaeng nasa harap niya. Wala akong ibinebenta sa inyo, ma'am. At lalong hindi ako interesadong maging clown ng sinuman. Kung wala kayong matinong sasabihin, babalik na ako sa nanay ko. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurora. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope at walang ingat na inihagis ito sa ibabaw ng lamesa. Ang mga papel ay bahagyang lumabas mula sa loob. Tingnan mo iyan.
Malamig na wika ng matanda. Nag-aalangan man lumapit si Rico at kinuha ang mga papel. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang mabasa niya ang pangalan sa itaas ng dokumento, Elena Mendiola. Naroon ang kumpletong medical records ng kanyang inainahan, ang mga babala ng doktor tungkol sa lumalalang sakit nito sa bato, at ang nakapanlulumong halaga ng operasyon na kinakailangan upang dugtungan ang buhay nito. Elena Mendiola, 1 linggo, 1 buwan. Hanggang kailan mo kayang ipambili ng mumurahing gamot ang buhay niya bago tuluyang bumigay ang katawan niya? Ang boses ni Aurora ay tila isang kamandag na unti-unting gumagapang sa sistema ni Rico. I can transfer her to the best hospital tonight. Bibigyan ko siya ng pinakamagaling na doktor at babayaran ko ang lahat ng kailangan niya. In exchange, you will be my son. You will be Ren De Silva. Napakuyom ang mga kamao ni Rico, nilukot ang gilid ng medical record. Naramdaman niya ang matinding panggigigil ng kanyang mga panga. Gusto niyong magpanggap akong patay na tao, baliw na ba kayo? Tumayo si Aurora at humakbang papalapit, hindi natitinag sa galit ng binata. Hindi ako baliw, Rico. Ako ay isang negosyante. Ang tanga kong anak ay nag-iwan ng isang napakalaking trust fund at mga shares sa kumpanya na nakapangalan sa kanya, at hindi ko ito makukuha nang walang pirma at physical appearance niya sa board of directors. You have his face. You have his voice. Ang kailangan mo lang gawin ay magbihis ng maayos pumirma sa mga dokumento at pagkatapos. Maari ka nang bumalik sa estero kung saan ka nararapat dala ang perang makakapagligtas sa nanay mo. Natahimik si Rico. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang kanyang dangal ay sumisigaw ng pagtanggi. Gusto niyang duraan ang alok na ito at umalis. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang namumutlang mukha ni Nanay Elena, ang pag-ubo nitong may kasamang dugo, at ang katotohanang kahit pumatay siya ng sarili sa kakatrabaho, ay hindi siya kikita ng milyones sa loob ng isang gabi. Ang kahirapan ay isang malupit na kadena. Unti-unti nitong binabali ang buto ng mga taong pilit na lumalaban ng patas. Ibinaba ni Rico ang mga papel sa lamesa. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao, isang senyales na tuluyan na niyang isinusuko ang kanyang kalayaan kapalit ng buhay ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya. Hinarap niya si Aurora, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng mga marmol na sahig ng mansyon. Ipalipat niyo ang nanay ko sa ospital ngayon din. Bayaran niyo ang lahat ng buutan. Mariing wika ni Rico, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Gagawin ko. Pero tatapatin ko kayo, Doña Aurora. Huwag niyo akong ituring na anak, negosyo lang ito. Ang bigat ng mamahaling tela ng itim na suit ay tila mga kadenang nakapulupot sa katawan ni Rico. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro sa loob ng marangyang silid na inilaan para sa kanya. Ang buhok niyang dating magulo at amoy araw ay ngayon ay maayos nakasuklay patalikod at kumikinang. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ngunit tila isang estranghero ang nakatingin pabalik. Ang taong nasa salamin ay hindi na ang rider na kumakayod para sa barya. Ang narito ngayon ay ang multo ng isang bilyonaryo na may hawak sa mundo, ngunit walang kakayahang huminga. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagkabighani at tagumpay nang makita ang resulta ng pagbabagong anyo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang malamig na paningin. Perpekto, ikaw na ngayon si Ren De Silva. Wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit, pinagmamasdan ang bawat anggulo ng binata. Tandaan mo, bukas darating ang abogado ng kumpanya. Ngayong gabi pag-aaralan mo ang lahat ng galaw ng anak ko. At may isang tao na tutulong sa iyo upang maging walang kapintasan ang pagpapanggap na ito. Sa ibaba sa malawak na hapagkainan, tahimik na nag-aayos ng mga mamahaling kubyerto si Sabrina. Ang kanyang isip ay lumilipad pa rin sa lalaking nag-deliver kaninang umaga at sa serya ng mga panlalait na tinanggap niya. Nang marinig niya ang mga yabag mula sa hagdan, dahan-dahan siyang nag-angat ng paningin. Huminto ang ikot ng mundo ni Sabrina. Ang porselanang pinggan na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri, bumagsak at nagkadurog-durog sa marmol na sahig, na tila sumisimbolo sa pagkasira ng kanyang sariling katinuan. Wala siyang naging pakialam sa kalat.
Ang buong atensyon niya ay nakapako sa lalaking naglalakad pababa ng hagdan kasunod ni Aurora. Nakasuot ito ng paboritong estilo ng damit ni Ren. Ang tindig ang porma ng balikat ang hugis ng mukha ito ang mismong lalaking iniiyakan niya gabi-gabi. Subalit nang magtama ang kanilang mga paningin ang mainit at mapagmahal na mga mata ni Ren, na nakatatak sa kanyang puso, ay pinalitan ng isang malamig matalim at naguguluhang titig. Sabrina, linisin mo ang kalat na yan. Matalim na utos ni Aurora bago umupo sa kabisera ng mahabang mesa. At pagkatapos maupo ka rito, may mahalaga akong ipapaliwanag sa iyo. Nanginginig ang buong katawan ni Sabrina habang pinupulot ang mga basag na porselana. Ang bawat piraso ay tila humihiwa sa kanyang mga daliri at sa kanyang kaluluwa. Nang makaupo siya sa dulo ng mesa, pilit niyang iniiwas ang kanyang paningin kay Rico, na ngayon ay tahimik at matigas na nakaupo sa silyang dating eksklusibong pagmamay-ari ni Ren. Siya si Rico, at mula sa gabing ito, siya si Ren Patch. Formal na pahayag ni Aurora, ang boses ay nagdadala ng pinal na desisyon na walang sino man ang maaaring tumutol. Kailangan kong makuha ang tiwala ng Board of Directors bukas para maipasa sa akin ang buong kontrol ng kumpanya. Sabrina, kilala mo ang anak ko higit kanino man. Ikaw ang magtuturo sa lalaking ito kung paano magsalita, kung paano kumilos, at kung paano huminga bilang si Ren De Silva. Kung tatanggi ka ngayon pa lang ay palalayasin na kita sa pamamahay na ito. Pakiramdam ni Sabrina ay sinasakal siya ng sarili niyang mga luha. Ang ipagamit ang alaala ng taong nagbuwis ng buhay para sa kanya upang suportahan ang isang kasinungalingan ay ang pinakamalupit na parusang maiisip ng sinuman. Ito ang bayad sa utang na loob. Tumingin siya kay Rico. Nakita niya ang pagigting ng panga ng binata, ang galit na pilit na kinikimkim nito habang nakatingin sa mga pagkaing inihain ng mga katulong. Hindi ko kailangan ng magtuturo sa akin. Basta sabihin niyo lang kung saan ako pipirma bukas, tapos na tayo. Malamig na wika ni Rico sabay dampot ng pilak na tinidor ng walang pakialam sa tamang etiketa sa hapagkainan. Inihain ng matandang kusinera ang pangunahing putahe, isang malaking bandehado ng mga hipon na niluto sa mantikilya at bawang. Hindi alam ng mga katulong na nag-iba ang tao sa harap nila at para sa kanila, ang panauhin ng Donya ay simpleng kapamilya. Walang atubiling kumuha si Rico ng malaking bahagi ng hipon at inilagay sa kanyang plato, nagugutom mula sa buong araw na walang maayos na kain. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina nang makitang inilalapit na ni Rico ang tinidor na may hipon sa kanyang bibig. Sa pagkakataong iyon, mula sa pasilyo naglalakad, papasok si Attorney Vargas, ang matagal ng pampamilyang abogado na nakakakilala kay Ren mula pa noong bata ito. Ang paningin ng abogado ay nakatutok sa lalaking pinaniniwalaan nitong ang himalang nakaligtas na tagapagmana. Nakita ni Sabrina ang papalapit na abogado. Kapag nakita nitong kinakain ni Rico ang pagkaing halos pumatay kay Ren noong bata pa ito, dahil sa matinding allergy, guguho ang buong plano at siguradong siya ang pagbubuntungan ng puot ni Aurora. Bago pa man lumapat ang pagkain sa mga labi ng binata, mabilis na tumayo si Sabrina at marahas na hinawi ang braso ni Rico. Ang hawak nitong tinidor ay lumipad at bumagsak sa kabilang dulo ng mesa, habang ang lahat ng mata sa silid ay gulat na napatingin sa kanya. Ano ba ang problema mo, Sabrina? Bakit ka ba nang hahablot ng braso? Ang tinig ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo puno ng babala, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na mabuko ang kanilang laro. Hingal na hingal si Sabrina, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa pagkakahawak sa matigas na braso ni Rico. Mawalang galang na po, Attorney Vargas. Doña Aurora, ang ibig ko pong sabihin, bawal kay Ren ang hipon. Nakalimutan niyo na po ba muntik na siyang mamatay noong bata pa siya dahil sa matinding allergy sa seafood? Natigilan si Attorney Vargas, ang kanyang seryosong mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanuring ngiti. Oo nga pala, pasensya ka na rin. Masyado lang akong natuwa na makita kang muli kaya nakalimutan ko ang tungkol sa iyong kalusugan. Mabuti na lang at narito ang iyong tapat na si Sabrina upang bantayan ka. Tumingin si Rico kay Sabrina, isang matalim at naguguluhang tingin na tila nagtatanong kung bakit ito nakikialam. Dahan-dahang ibinaba ni Rico ang kanyang kamay, ang kanyang panga ay nag-igting sa inis. Salamat, Sabrina. Medyo pagod lang siguro ako kaya hindi ko na napansin. Malamig na wika ni Rico, pilit na ginagaya ang mas malumanay na tono ni Ren, kahit na sa loob niya ay gustong-gusto na niyang magmura.
Nang matapos ang hapunan at makaalis ang abogado, mabilis na hinila ni Aurora si Sabrina, patungo sa silid-aklatan kasunod si Rico, na tamad na naglalakad. Muntik na tayo roon, Sabrina, simulan mo na ang pagtuturo sa kanya ngayon din. Ayokong magkaroon ng kahit isang mali sa harap ng Board of Directors bukas. Rico, makinig ka sa bawat sasabihin niya kung gusto mong makuha ang pera para sa operasyon ng nanay mo. Naiwan ang dalawa sa loob ng tahimik na silid. Ang amoy ng mga lumang libro at ang halimuyak ng mamahaling kandila ay tila sumasakal kay Sabrina. Nakatayo siya sa harap ni Rico, ang lalaking may mukha ng kanyang pinakamamahal, ngunit may kaluluwang tila gawa sa yelo at galit. Kailangan mong matutunan ang paraan ng kanyang pag-upo, Rico. Hindi pwedeng ganyan na tila laging handang makipag-away. Mahinang simula ni Sabrina hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Bakit masama ba ang pag-upo ko? Tao rin naman ako, hindi ba? Bakit kailangang maging ganito ka-arte? Reklamo ni Rico, habang padaskol na umuupo sa isang antique na silya. Dahil si Ren ay lumaking may disiplina, bawat galaw niya ay may kahulugan, bawat salita niya ay pinag-iisipan. Tugon ni Sabrina ang kanyang boses ay puno ng pighati. Lumapit siya ng kaunti at dahan-dahang inayos ang balikat ni Rico. Tuwid ang likod, ang mga kamay ay dapat nakapatong ng maayos sa kandungan, hindi nakakuyom. Naramdaman ni Sabrina ang init ng katawan ni Rico sa kanyang mga palad. Tila bumalik ang kuryenteng naramdaman niya noong huling yakap ni Ren. Pumikit siya ng madiin, pilit na iwinawaksi ang imahe ng dagat at ng malamig na tubig. Please, Rico, gawin mo ito para sa amin, para sa kanya. Para sa kanya o para sa iyo? Tanong ni Rico, ang kanyang boses ay biglang lumalim. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Sabrina. Nahihirapan ka ba, Sabrina? Nahihirapan ka bang makita ang mukha niya sa akin habang alam mong hindi naman ako ang taong gusto mong makasama? Napaatras si Sabrina, ang kanyang puso ay tila dinadamba ng isang malaking alon. Negosyo lang ito, Rico. Yun ang sabi mo, hindi ba? Oo, negosyo lang ito. Pero bawat oras na tinititigan mo ako ng ganyan, parang hinuhukay mo ang bangkay ng lalaking iyon at ipinipilit sa akin, wika ni Rico, habang tumatayo at humahakbang papalapit sa dalaga. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Sabrina ang isang maliit na sinulid na nakasabit sa butones ng polo ni Rico. Nang hindi nag-iisip, inabot niya ito upang alisin. Ngunit sa pagkakataong iyon, mabilis na hinuli ni Rico ang kanyang kamay. Ang kanilang mga balat ay naglapat. Ang magaspang na palad ni Rico ay bumalot sa malambot na kamay ni Sabrina. Isang kuryente ng emosyon ang gumapang sa buong pagkatao ng dalaga, isang pamilyar na pakiramdam na tila nagmumula sa nakaraan, ngunit may halong kakaibang init na ngayon lamang niya naramdaman. Hindi bumitaw si Rico. Tinitigan niya ang nanginginig na mga labi ni Sabrina. Huwag mong hanapin ang anino niya sa akin, Sabrina. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ako pa rin ang lalaking galing sa estero na kinamumuhian ng mundo niyo. Biglang binitawan ni Rico ang kamay ng dalaga, ngunit ang pakiramdam ng kanyang mahigpit na pagkakahawak ay nanatiling nakatatak sa balat ni Sabrina, tila isang pasong hindi basta-basta maglalaho. Lalim na ng gabi, ngunit ang mga ilaw sa silid-aklatan ay nananatiling gising, tila nakikiramay sa dalawang kaluluwang pilit na iginigit-git ang isang kasinungalingan. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay humahalo sa amoy ng kape na unti-unti nang lumalamig sa ibabaw ng mesa. Hawak ni Sabrina ang kamay ni Rico habang tinuturuan itong gayahin ang lagda ni Ren. Ang bawat kumpas ng ballpen ay tila isang pagtataksil sa alaala ng lalaking pilit nilang binubuhay. Ramdam ni Sabrina ang gasgas sa palad ni Rico, ang mga bakas ng pagbubuhat ng mabibigat na kargamento, at ang init ng kalsada na malayong-malayo sa malalambot na kamay ni Ren na laging amoy mamahaling sabon. Huwag mong masyadong diinan. Si Ren, sumusulat siya na tila lumulutang ang ballpen sa papel, mahinang turo ni Sabrina. Ang kanyang boses ay paos na puno ng pagod na hindi kayang pawiin ng tulog. Ang hirap naman nito, isang pirma lang kailangang maging siningpat sa reklamo ni Rico, sabay bitiw sa ballpen. Sa kanyang biglang paggalaw, sumabit ang kanyang manggas sa manipis na kwintas na suot ni Sabrina, ang kwintas kung saan nakasabit ang singsing na dapat sana ay para sa kanilang kasal ni Ren. Narinig ang mahinang tunog ng naputol na ginto. Ang singsing ay gumulong sa sahig, lumikha ng isang malungkot na tunog bago tumigil sa ilalim ng isang madilim na cabinet. Sandaling tumigil ang mundo ni Sabrina.
Parang ang huling hibla ng kanyang buhay ay naputol kasabay ng kwintas na iyon. Mabilis siyang lumuhod, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapa ang singsing sa dilim. Hindi pwedeng mawala ito. Ren, patawad, patawad. Nakita ni Rico ang matinding takot sa mga mata ni Sabrina. Hindi ito simpleng alahas lamang. Ito ang huling anchor ng dalaga sa mundong wala na. Imbes na tumayo lang, lumuhod din si Rico at gamit ang maliit na flashlight ng kanyang luma at basag na cellphone, hinanap niya ang singsing. Nang makuha niya ito, tinitigan niya ang singsing. Pagkatapos ay kinuha niya ang naputol na kwintas mula sa kamay ni Sabrina. "Huwag ka nang umiyak. Maayos pa ito," wika ni Rico. Ang kanyang boses ay hindi na malamig kundi may bahid ng kakaibang lambot. Kumuha si Rico ng isang maliit na alambre mula sa kanyang bulsa, isang gamit na lagi niyang dala bilang rider, para sa mga emergency na sira ng motor. Gamit ang kanyang mga daliri na sanay sa pag-aayos ng mga maliliit na pyesa, sa gitna ng hirap maingat niyang pinagdugtong ang mga hibla ng ginto. Ang kanyang pagtutok ay tila ang buong mundo ay nakasalalay sa maliit na kwintas na iyon. Nakatitig lang si Sabrina sa mga kamay ni Rico. Si Ren kapag may nasisira ay agad itong itinatapon at bumibili ng bago. Ngunit si Rico ay marunong magdugtong ng mga pirasong nawasak. "O ayan, hindi kasing ganda ng dati, pero matibay na yan," sabi ni Rico habang iniabot ang kwintas kay Sabrina. Sandaling naglapat ang kanilang mga daliri at sa pagkakataong iyon, hindi binawi ni Sabrina ang kanyang kamay. Ang init na nagmula kay Rico ay tila isang gamot na unti-unting nagpapatahan sa kanyang nanginginig na puso. "Salamat, Rico," pabulong na wika ni Sabrina. "Magpahinga ka na, kanina pa namumula ang mga mata mo'y." Sagot ng binata bago tumalikod at lumabas ng silid aklatan. Makalipas ang ilang oras, dumaan si Sabrina sa tapat ng silid ni Rico para sana mag-iwan ng isang baso ng gatas, isang nakasanayan niyang gawin para kay Ren noon. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang mabigat na paghinga ni Rico, tila nilalamon ito ng isang masamang panaginip. Wag po," ang mahinang daing ni Rico sa kanyang tulog. "Ang gamot, Nanay Elena, wag niyo siyang kukunin." Natigilan si Sabrina sa tapat ng pinto. Ang boses ni Rico ay puno ng sakit at pangungulila, isang emosyong pamilyar sa kanya. Sino si Nanay Elena? At bakit tila ang lalaking akala niya ay narito lamang para sa pera ay may bitbit ding sariling krus na pasan? Sa gitna ng kadiliman ng mansyon, naramdaman ni Sabrina na hindi lang siya ang tanging bilanggo sa loob ng mga pader na ito. Kung pagkatapos pirmahan ang mga dokumento, bukas palayasin mo na ang babaeng iyan. Wala na siyang silbi sa mansyong ito. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang hatol ng kamatayan na nagmula sa loob ng kanyang silid tanggapan. Nakatayo si Sabrina sa labas, hawak ang isang tray ng tsaa nang marinig ang usapan ng matanda at ng abogado. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa kanyang mukha. Isang taon niyang ibinigay ang kanyang buhay bilang alipin ng utang na loob, tiniis ang lahat ng pasakit, para lamang malaman na siya ay isang basurang itatapon, matapos pakinabangan. Dahan-dahang pumasok si Sabrina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig kaya't ang mga tasa sa tray ay lumilikha ng marahas na tunog ng porselanang nagbabanggaan. Ito na po ang tsaa niyo, Doña Aurora," halos pabulong na wika ni Sabrina. Hindi siya makatingin ng diretso, ngunit ramdam niya ang mapanuring titig ng matanda. "Ang bagal mo talaga, maski sa simpleng paghahatid ng tsaa wala kang kwenta." Sigaw ni Aurora sabay tabig sa kamay ni Sabrina. Ang mainit na likido ay tumalsik sa balat ng dalaga, nagiiwan ng mapulang marka at matinding hapdi, ngunit hindi siya dumaing. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa paso ng tsaa. Ano ba ang nangyayari rito? Mula sa pinto pumasok si Rico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang tsaa sa sahig at ang namumulang kamay ni Sabrina. Hindi na siya nag-isip. Humakbang siya palapit at hinila si Sabrina palayo kay Aurora. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ng dalaga ay mahigpit ngunit maprotekta. "Rico, bumalik ka sa kwarto mo, nag-uusap kami ng abogado." Bulyaw ni Aurora, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo tinitigilan ang pang-aapi sa kanya." Malamig na tugon ni Rico. Ang kanyang boses ay hindi na ang mahinahong boses ni Ren. Ito ay ang matigas na boses ng isang lalaking lumaki sa kalsada. "Siya ang nagtuturo sa akin para magtagumpay ang plano nyo,
Pero ganito ang trato niyo sa kanya. Kung aalis siya, aalis din ako. Tingnan natin kung sino ang pipirma sa mga papel mo bukas. Natigilan si Aurora. Hindi niya inaasahan ang pagre-rebelde ng kanyang binabayarang tauhan. Sa kabilang dako ang puso ni Sabrina ay tila gustong sumabog sa dibdib. Sa loob ng 1 taon, walang sino man ang nagtanggol sa kanya. Ngayon ang lalaking ito, ang estrangherong may mukha ng kanyang mahal ang naging kaisa-isang kalasag niya. Nang gabi ring iyon, inutusan ni Aurora si Sabrina na ilabas ang lahat ng basura mula sa opisina upang matiyak na walang maiiwang bakas bago ang pulong bukas. Habang nililinis ni Sabrina ang basurahan, isang maliit at punit-punit na piraso ng papel ang kumuha sa kanyang atensyon. Isang lumang dokumento mula sa isang ospital na matagal nang sarado. Pinagdugtong-dugtong ni Sabrina ang mga punit na bahagi sa ilalim ng malamig na ilaw ng kusina. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang dokumento ay tungkol sa isang panganganak isang kambal na lalaki noong taong 1975. Ngunit ang isang pangalan ay may nakasulat na ipaampon/itapon sa gilid at may pirma ni Aurora de Silva. Nabitawan ni Sabrina ang papel. Ang kanyang buong mundo ay nayanig sa katotohanang natuklasan. Hindi lang basta magkamukha sina Ren at Rico, sila ay magkapatid. At ang babaeng tinuturing niyang tagapagligtas ay ang mismong halimaw na naghiwalay sa kanila. Bakit nagawa ito ni Aurora sa sarili niyang anak? At ano ang mangyayari kapag nalaman ni Rico na ang kanyang nanay Elena ay hindi ang tunay niyang ina, kundi ang babaeng kasalukuyang gumagamit sa kanya? Nanginginig ang mga kamay ni Sabrina habang hawak ang mga piraso ng papel na tila mga bubog na sumusugat sa kanyang palad. Ang bawat hibla ng katotohanan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa labas ang langit ay nagsimulang magdilim at ang marahas na pagbuhos ng ulan ay lumikha ng isang nakabibinging ingay sa bubungan ng mansyon, tila nakikiramay sa bulyaw ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Rico. Nakita niya ang binata na nakatayo sa tapat ng bintana, nakatitig sa dilim habang ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran. Ang kanyang anino sa dingding ay tila isang higanteng nagdadala ng lahat ng pighati ng mundo. Rico, halos pabulong na tawag ni Sabrina. Lumingon si Rico, ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pag-aalinlangan. Bakit narito ka pa? Sinabi ko na sa iyo magpahinga ka na. Hindi mo na kailangang tiisin ang matandang iyon. Hindi sumagot si Sabrina. Sa halip lumapit siya at inilatag ang mga pinagdugtong na papel sa ibabaw ng mesa. Ang malamig na liwanag ng lamp sa silid ay tumama sa dokumento, inilalantad ang pirma ni Aurora na tila isang sumpa. Nanigas si Rico nang mabasa ang mga salita. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Ang bawat letra ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang mga alaala. Ipaampon, itapon, malas. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, binubuhay ang lahat ng sakit ng pagiging mag-isa sa gitna ng karamihan. Kaya pala, ang boses ni Rico ay basag tila isang tuyong dahon na nadurog sa ilalim ng paa. Kaya pala gano'n na lamang ang tingin niya sa akin. Hindi ako tao para sa kanya. Isa lang akong malas na dapat ay matagal nang kinuha ng lupa. Biglang hinawi ni Rico ang lahat ng gamit sa mesa. Ang mga libro at pluma ay nagsiliparan at bumagsak sa sahig, lumikha ng isang magulo at marahas na tunog na tila sumisimbolo sa pagguho ng kanyang dignidad. Humakbang siya papalapit sa isang malaking portrait ni Ren na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang kakambal, ang mukhang kinilala ng mundo, ang mukhang minahal ng lahat, habang siya ay itinago sa dilim ng basura at hirap. Bakit siya, Sabrina? Bakit siya binigyan ng lahat? At bakit ako itinapon na parang maruming basahan? Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Rico, mga luhang puno ng puot at matinding pangungulila. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan. Hindi nakatiis si Sabrina. Lumapit siya at marahang niyakap si Rico mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang noo sa matigas na likod ng binata. Hindi ka malas, Rico. Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. Nanay Elena, minahal ka niya dahil ikaw ay espesyal. Hindi ka basura. Humarap si Rico kay Sabrina. Ang kanyang mga mata ay namumula puno ng pighati, ngunit may halong kakaibang ningning. Sa gitna ng sakit naramdaman niya ang init ng yakap ng dalaga. Isang init na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng kanyang tunay na ina.
Dahan-dahang itinaas ni Rico ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Sabrina. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho. Ang amoy ng ulan sa labas ay humalo sa bango ng buhok ni Sabrina. Sa sandaling iyon, hindi si Ren ang nakikita ni Sabrina kundi si Rico, ang lalaking nasugatan ng lalaking itinapon, ngunit ang lalaking kasalukuyang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang inilapit ni Rico ang kanyang mukha sa mukha ni Sabrina. Ramdam nila ang hininga ng isa't isa, isang mainit at nanginginig na enerhiya na tila nagbubuklod sa kanilang dalawang wasak na kaluluwa. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang marahas na pagkalampag ng pinto ang bumigla sa kanila. Rico, Sabrina, lumabas kayo riyan. Ang boses ni Aurora ay puno ng malisya at galit, tila isang demonyong handang manila. Alam ko ang ginagawa nyo. Huwag niyong isiping maloloko nyo ako sa sarili kong pamamahay. Mabilis na lumayo si Rico, kay Sabrina ang kanyang mga mata ay muling naging malamig at puno ng depensa. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas lalong lumalim. Ngayon alam na niya ang katotohanan. At ang katotohanan iyon, ang magiging mitya ng isang apoy na susunog sa buong mansyon ng De Silva. Malakas na bumangga ang pinto sa pader kasabay ng pagpasok ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, tila isang nag-aapoy na demonyong handang manupok ng anumang makaharang sa kanyang daan. Mabilis na itinago ni Rico sa kanyang likuran ang mga piraso ng dokumentong naglalaman ng malagim na lihim ng matanda, habang si Sabrina ay pilit na pinakakalma ang kanyang nanginginig na paghinga. Ano ang ginagawa niyo sa madilim na silid na ito? Naglalandian kayo sa oras ng trabaho. Bulyaw ng matanda ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa buong pasilyo ng mansyon. Bukas na ang paghaharap natin sa Board of Directors. Wala kayong karapatang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Humakbang si Rico paharap nagsisilbing kalasag ni Sabrina mula sa matatalim na titig ni Aurora. Nagpapahinga lang kami. Tao rin kami, hindi mga makinang pwede mong paandarin kahit kailan mo gusto. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Tao, binili ko ang oras mo, Rico. Binili ko ang pagkatao mo. At ikaw, Sabrina, binili ng anak ko ang buhay mo. Kaya huwag kayong magmalaki sa akin. May idinagdag ako sa plano para masiguro nating walang magdududa sa pagbabalik ni Ren. Tiningnan ni Aurora ang dalawa ng may malamig na determinasyon. Hinihingi ng Board of Directors ang patunay na matatag na ang tagapagmana bago nila ibigay ang buong kontrol ng trust fund. Gusto nilang makitang bumubuo na ng pamilya si Ren. Kaya naman magpapakasal kayo, ngayong linggo din. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sabrina. Nanikip ang kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa narinig na utos. Kasal, Doña Aurora, pakiusap, huwag niyo namang gawin ito. Patay na si Ren, isang kalapastanganan sa alaala niya kung gagamitin natin ang sakramento ng kasal para sa isang kasinungalingan. Paano ko pakakasalan ng isang taong nagpapanggap lamang? Lumapit si Aurora at marahas na hinawakan ang baba ni Sabrina, pilit na iniangat ang mukha ng dalaga upang salubungin ang kanyang nagbabagang mga mata. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo at sa mga moralidad mo, Sabrina. Kung hindi matutuloy ang kasal na ito, hindi ko makukuha ang pera. At kapag nangyari iyon, palalayasin kita sa pamamahay na ito nang walang kahit isang kusing. At ikaw, Rico, ahaso to. Ibinaling ng matanda ang kanyang paningin sa lalaking nakakuyom ang mga kamao. Isang tawag ko lang sa ospital, ipapatigil ko ang lahat ng gamutan ng paborito mong nanay. Mamamatay siyang sumusuka ng dugo sa harap mo. Ngayon mamili kayo. Ang inyong konsensya o ang buhay ng mga taong mahal nyo. Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghampas ng ulan sa labas ng bintana. Tiningnan ni Rico si Sabrina. Nakita niya ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng dalaga. Gusto niyang suntukin ang pader, gusto niyang isumpa ang mundo, ngunit alam niyang nakatali ang kanyang mga kamay sa kahirapan. Gagawin namin ko, mariin at malamig na sagot ni Rico. Ayusin niyo na ang mga papeles. Pakakasalan ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina, tila sinaksak siya ng 1,000 kutsilyo dahil sa bilis ng pagpayag ni Rico. Tumalikod si Sabrina at tumakbo palabas ng silid, hindi na napigilan ang pag-agos ng masaganang luha. Naiwan si Rico na nakatayo, unti-unting pinapatay ang sariling puso upang iligtas ang buhay ng iba. Kinaumagahan, ang malamig na hangin ng hapon ay tila sumasabay sa panlalamig ng buong pagkatao ni Sabrina.
Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng isang mamahaling butik. Suot ang isang marangyang puting bestida na pinalamutian ng mga kumikinang na bato at mamahaling puntas. Ito sana ang pangarap niyang suotin noong nabubuhay pa si Ren. Ngunit ngayon ang damit pangkasal ay tila isang magandang kabaong na sumasakal sa kanyang kalayaan. Bumukas ang pinto ng fitting room at pumasok si Rico. Suot niya ang isang puting tuxedo na perpektong nakalapat sa kanyang matipunong katawan. Sandaling natigilan ang binata nang makita si Sabrina. Nawala ang kanyang paghinga. Sa pagkakataong iyon, hindi niya nakita ang asawa ng kanyang kakambal, kundi ang isang babaeng matagal na niyang lihim na hinahangad na protektahan at mahalin. Umalis ang sastre upang bigyan sila ng pribadong oras. Binalot ng nakabibinging katahimikan ang silid. Dahan-dahang lumapit si Rico sa likuran ni Sabrina, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa refleksyon ng salamin. Ang ganda mo'n, mahinang usal ni Rico. Ang kanyang boses ay basag puno ng isang emosyong pilit niyang ikinukulong. Ipinikit ni Sabrina ang kanyang mga mata, hinahayaang tumulo ang isang patak ng luha na sumira sa kanyang makeup. Huwag mo akong purihin, Rico. Alam nating dalawa na ang damit na ito, ang seremonyang ito, lahat ng ito ay hindi para sa atin. Isa itong sumpa. Bakit pumayag ka? Bakit mo hinahayaang yurakan ni Aurora ang pagkatao mo? Nagigting ang panga ni Rico. Pilit niyang ibinalik ang malamig at walang pusong maskara na ginagamit niya upang protektahan ang sarili mula sa sakit. Trabaho lang ito, Sabrina. Binayaran ako para maging si Ren Da Silva. Kung kailangan kong pakasalan ka para makuha ang pera para sa operasyon ni Nanay Elena, gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Huwag mong isiping may ibang kahulugan ito. Humarap si Sabrina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at bighati. Trabaho. Matapos nating malaman ang totoo kagabi. Kapatid mo siya, Rico, kadugo mo. Paano mo nakakayang angkinin ang buhay ng taong nagmamay-ari ng pangalang iyan? Hindi ka ba nasasaktan na ang babaeng pakakasalan mo ay minahalang taong iyon at ngayon ay pinipilit mong maging siya? Umatras si Rico, tila napaso sa mga salita ni Sabrina. Ang totoo, pinapatay siya ng selos. Pinapatay siya ng katotohanan kapag tinitingnan siya ni Sabrina. Ang nakikita nito ay ang multo ni Ren. Ngunit hindi niya maaaring ipakita ang kanyang kahinaan. Wala akong pakialam sa kanya, at wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Sigaw ni Rico, kahit na ang bawat salita ay tila lason na sumisira sa kanyang sariling lalamunan. Ako si Rico, isang rider mula sa estero, na gagawin ang lahat para mabuhay. Kapag nakuha ko na ang pera, aalis ako at hindi na tayo magkikita pa. Tinitigan ni Sabrina ng maigi ang lalaking nasa harap niya. Hinanap niya ang init na naramdaman niya noong gabing inayos nito ang kanyang kwintas. Hinanap niya ang lalaking muntik na niyang mahalikan, ngunit ang nakita lamang niya ay isang pader ng yelo. Pinapatay mo ang sarili mo para buhayin ang multo niya. Umiiyak na wika ni Sabrina habang unti-unting umaatras. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng pait. Tumingin ka sa salamin. Wala na si Rico, ang lalaking marunong magdugtong ng mga sirang bagay. Hindi ikaw si Ren. Pero ang tanong, sino ka na ngayon? Ang gabi sa mansyon ng mga Da Silva ay tila mas mahaba at mas madilim kaysa sa mga nagdaang araw. Ang hangin ay mabigat, amoy ulan na natuyo sa mga dahon ng halaman sa labas, at punong-puno ng mga hindi masabing salita. Sa loob ng dating silid ni Ren, nakatayo si Sabrina sa tapat ng larawan ng yumaong kasintahan. Hawak niya ang singsing na nakasabit sa bagong dugtong na kwintas. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng sarili niyang konsensya. Bawat tibok ng kanyang puso kapag malapit si Rico ay tila isang malakas na sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagtataksil kay Ren. Bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Rico na may gulo-gulong buhok at lukot na tuksido, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod at bahabahang emosyong hindi na niya kayang pigilan. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila pagtatapos ng lahat ng kanyang pagtitiis. Hindi ko na kaya, Sabrina, pebuno. Pabulong na panimula ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig malayo sa matigas at malamig na tono na ipinakita niya kanina sa butik. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Humarap si Sabrina, ang kanyang puso ay biglang kumaba ng marahas. Rico, pakiusap,
Huwag ngayon, kailangan nating maging handa para sa board meeting bukas. Para sa board meeting o para sa multo ng kapatid ko. Humakbang si Rico papalapit ang kanyang mga mata, ay nag-aapoy sa matinding sakit at paghahangad. Gusto mong malaman ang totoo. Gusto mong malaman kung bakit pumayag akong pakasalan ka ng walang pag-aalinlangan. Hindi lang ito dahil sa pera para kay Nanay Elena. Oo, kailangan ko ang pera pero mas kailangan kita. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Mahal kita, Sabrina. Pag-amin ni Rico ang mga salita ay tuluyang kumawala mula sa kanyang nagdurugong puso. Mahal kita kahit na alam kong gabi-gabi akong pinapatay ng katotohanang mukha lang ng kapatid ko ang nakikita mo sa tuwing tinititigan mo ako. Masakit, Sabrina. Sobrang sakit na maging anino ng isang patay para lang hawakan mo ang kamay ko. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Ang bawat salita ni Rico ay tila mga palaso na direktang tumama sa pinakamahina at pinakatatagong bahagi ng puso ni Sabrina. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang itanggi dahil natatakot siyang aminin sa sarili na ang nararamdaman niya para kay Rico ay hindi na dahil sa pagkakahawig nito kay Ren. Wag, Rico, pakiusap, huwag mong sabihin yan. Umiiyak na pakiusap ni Sabrina pilit na tinutulak ang binata palayo sa kanya. Namatay si Ren para iligtas ako. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Paano ko hahayaang mahalin ka? Paano ko pakikinggan ang mga sinasabi mo habang suot ko ang singsing na ibinigay niya? Hindi kita pwedeng mahalin. Umalis ka na, pakiusap. Ang ganitot, ang galit at sakit sa mukha ni Rico ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at walang pag-asang ngiti. Tama ka nga naman, sino nga ba ako para ikumpara sa isang bayani? Isang basura lang naman ako na nakuha sa tabi-tabi. Tumalikod si Rico, ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagguho ng huling tulay na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Naiwan si Sabrina na nakaluhod sa sahig, humihikbi ng walang tunog habang yakap-yakap ang sarili. Ang kanyang pagtataboy kay Rico ay hindi dahil sa puot, kundi dahil sa matinding takot na baka tuluyan na niyang makalimutan ang kanyang utang na loob kay Ren. Ngunit ang gabi ng bahabahang luha ay biglang naputol nang tumunog ang telepono sa pasilyo. Ang matinis na tunog nito ay tila isang babala ng panibagong bagyo. Dahil walang ibang tao sa malapit pilit na itinayo ni Sabrina ang sarili at sinagot ang tawag. Hello, ito ba ang pamilya ni Rico Mendiola? Mula po ito sa St. Luke's Hospital, boses ng isang hysterical na nurse ang narinig sa kabilang linya. Ang pasyente nating si Elena Mendiola, inatake po sa puso. Critical po ang lagay niya ngayon at kailangan ng agarang pirma para sa operasyon. Nataranta si Sabrina. Nasaan po si Rico, di ba po kasama niya ang mga tauhan ni Doña Aurora? Wala pong kasamang kamag-anak ang pasyente rito. Kanina pa po namin tinatawagan ang cellphone ni Rico, pero hindi po maabot. Kung walang pipirma sa loob ng 30 minuto, baka hindi na po kayanin ng pasyente. Nabitawan ni Sabrina ang hawak na telepono. Alam niyang kinumpis ka ni Aurora ang cellphone ni Rico upang matiyak na hindi ito makikipag-ugnayan sa labas bago ang pulong bukas. Si Rico ay kasalukuyang nakakulong sa kabilang bahagi ng mansyon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ni Aurora. Tumingin si Sabrina sa labas ng bintana kung saan patuloy ang marahas na pagbuhos ng ulan. Walang ibang makakatulong kay Nanay Elena kundi siya. Kailangan niyang makatakas sa mansyon nang walang nakapapansin bago tuluyang mawalan ng buhay ang kaisa-isang taong dahilan kung bakit pumayag si Rico na pumasok sa impyernong ito. Ang gabi ng bagyo ay lalong naging mabangis sa loob ng mansyon ng mga De Silva. Habang ang hangin ay marahas na humahampas sa mga bintanang salamin, isang mas matinding unos ang kasalukuyang namumuo sa pagitan ng mga pader nito. Nalaman ni Rico ang tungkol sa pag-atake sa puso ni Nanay Elena nang makatakas si Sabrina at iwanan ang nakabukas na telepono sa pasilyo. Nang tangkain ni Rico na lumabas ng kanyang silid, hinarang siya ng 2 matipunong bodyguard na binayaran ni Aurora. Ngunit ang galit ng isang anak na nag-aalala sa kanyang nag-iisang ina ay mas malakas kaysa sa anumang harang. Isang marahas na pagtulak at mabilis na pag-iwas ang ginawa ni Rico, sapat upang magawa niyang makababa sa hagdanan at harapin ang reyna ng impyernong iyon. Saan ka pupunta, Rico?
Ang malamig at mapang-uyam na boses ni Doña Aurora ay umaling-awngaw sa malawak na sala. Nakatayo ang matanda sa tapat ng fireplace, may hawak na baso ng alak at tila walang pakialam sa nagaganap na gulo. Bukas na ang pirmahan sa Board of Directors. Walang aalis sa bahay na ito. Umalis ka sa daan ko, Aurora, sigaw ni Rico. Wala na ang maayos at mahinahong pananalita ni Ren. Ang nakatayo sa harap ng matanda ay si Rico, ang galit at nasasaktang anak ng kalsada. Inatake sa puso ang nanay ko. Mamamatay siya kung hindi ako makakarating sa ospital. Wala akong pakialam sa kumpanya mo, sa pera mo, o sa kahit anong kasinungalingan mo. Nanay, ang tinutukoy mo ba ay ang matandang basurera na pumulot sa'yo, isang mapangaping tawa ang kumawala kay Aurora. Huwag kang maging tanga, Rico. Isang pirma mo lang bukas makukuha mo ang milyon-milyong piso. Pwede kang bumili ng 10 bagong nanay kung gusto mo. Ngunit kung lalabas ka sa pintong iyan, ngayon sisiguraduhin kong mamatay ang matandang iyon nang walang tumutulong sa kanya. Ipagkakait mo ba talaga ang buhay ng isang tao para lang sa pera? Ang boses ni Rico ay nanginginig sa matinding puot, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ngayon alam ko na. Alam ko na kung bakit mo ako itinapon noong sanggol pa lang ako. Dahil ba sa malas ako o dahil ikaw ang totoong malas sa buhay naming magkapatid? Pinalaki mo si Ren sa karangyaan habang ginawa mo siyang robot. At ako, itinapon mo na parang dumi. Ikaw ang totoong walang puso. Natigilan si Aurora ngunit mabilis na napalitan ng puot ang gulat sa kanyang mukha. You ungrateful brat. Isang hamak na rider ka lang na binigyan ko ng pagkakataong maranasan ang marangyang buhay. Kung aalis ka ngayon, hindi lang ang pera ang mawawala sa iyo. Tatawag ako ng pulis. Ipakukulong kita sa kasong fraud, pagpapanggap bilang si Ren De Silva at pangingikil. Sino ang paniniwalaan ng batas, Rico? Isang kilalang donya o isang magnanakaw na galing sa estero? Naramdaman ni Rico ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang batas, ang kapangyarihan, ang yaman, lahat ng ito ay nasa panig ni Aurora. Siya ay walang laban. Ang kanyang dangal at buhay ay tila nakatakda ng mabulok sa bilangguan, habang ang kanyang ina ay mamamatay sa ospital. Ngunit bago pa man makatawag si Aurora ng mga pulis, ang malaking pinto ng mansyon ay marahas na bumukas. Pumasok si Sabrina. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang mga damit ay may bakas ng putik mula sa pagtakbo sa ilalim ng bagyo. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tapang na hindi kailanman nakita ni Aurora sa kanya noon. Subukan mo siyang ipakulong, Doña Aurora, at sisiguraduhin kong ang buong bansa ang makakabasa nito, mariing wika ni Sabrina. Inilabas ni Sabrina ang isang basang brown envelope mula sa kanyang jacket. Kinuha niya ang mga papel mula sa loob at ipinakita ang mga ito kay Aurora. Ang dokumento ng panganganak mula sa ospital, ang pirma ng pagtatapon sa sanggol, at ang original na DNA test na nagpapatunay na si Rico at Ren ay magkapatid. Saan mo nakuha yan? Ang boses ni Aurora ay biglang pumiyok sa takot, ang kanyang hawak na baso ng alak ay dumulas at bumagsak sa marmol na sahig na durog sa 1,000 piraso na tila ang kanyang sariling reputasyon. Natagpuan ko ito sa iyong mga personal na basura at kumuha na ako ng kopya na kasalukuyang hawak ng abogado ni Ren Damanar. Malamig na tugon ni Sabrina. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Rico, matapang na sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng matanda. Ang pagtatapon sa sariling anak ay isang krimen, Aurora. Kapag ipinalabas ko ito sa media at sa Board of Directors, bukas hindi lang ang trust fund ang mawawala sa'yo, kundi ang natitirang dangal ng pangalan mo. Ang mukha ni Doña Aurora ay unti-unting nawalan ng kulay habang nakatitig sa mga papel na hawak ni Sabrina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding takot na masira ang pangalang kanyang iningatan sa loob ng maraming dekada. Ang karangalan na itinayo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng alon. Nababaliw ka na ba, Sabrina? Ang halos pabulong na galit ni Aurora. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya De Silva. Kapag nalaman ng publiko ang tungkol dito, babagsak ang halaga ng mga shares ng kumpanya. Walang matitira sa atin. Wala kaming pakialam sa kumpanya mo, Aurora. Mariing sagot ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pinal na desisyon. Ang tanging gusto ko ay ang kaligtasan ng nanay Elena ko
At sisiguraduhin naming magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Hindi nagtagal ang laro ng pagpapanggap. Sa tulong ni Attorney Vargas na matagal nang may hinala sa mga kilos ni Aurora, ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Rico ay formal na inihayag sa Board of Directors. Ang dokumento ng pagtatapon sa sanggol at ang DNA test ay naging sapat na ebidensya upang tuluyang tanggalan ng kapangyarihan si Aurora sa pamamahala ng The Silva Group of Companies. Naharap din siya sa mga seryosong legal na kaso dahil sa pagtatangkang manipulahin ang trust fund ni Ren. Ang parusa ng tadhana ay hindi dumating sa pamamagitan ng marahas na banta, kundi sa paraan ng matinding kahihiyan o hiya. Ang mga dating kaibigan ni Aurora sa mataas na lipunan ay isa-isang tumalikod sa kanya. Ang malaking mansyon na dating puno ng mga kasambahay at mararangyang handaan ay naging tahimik at malamig. Naiwan si Aurora na nag-iisa sa gitna ng kanyang malawak na bulwagan, pinalilibutan ng mga alaala ng kanyang mga kasalanan, habang naghihintay sa hatol ng hukuman. Samantala sa loob ng kanyang silid, dahan-dahang hinubad ni Rico ang mamahaling puting tuksido. Itinabi niya ito sa ibabaw ng kama kasama ang gintong relo at mga sapatos na ibinigay sa kanya upang maging si Ren. Isinuot niya muli ang kanyang lumang kupas na maong, ang tsinelas at ang jacket na amoy kalsada at araw. Pumasok si Sabrina sa silid at nakita ang ginagawa ng binata. Rico, may karapatan ka sa kalahati ng yaman ni Ren. Ikaw ang kapatid niya. Maaari mong gamitin ang perang iyon upang bigyan ng mas magandang buhay si Nanay Elena. Humarap si Rico sa dalaga, isang simpleng ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting malaya, at walang dalang mabigat na dusa. Hindi ko kailangan ng pera na galing sa isang madilim na nakaraan, Sabrina. Ang yaman ni Ren ay para sa mga pangarap nyo. Ang kailangan ko lang ay ang pangalan ko at ang kalayaan ko. Lumapit si Rico at tinitigan si Sabrina ng may malalim na pagmamahal, ngunit may kasama ring pamamaalam. Salamat sa pagliligtas sa nanay ko. Pinasisiguro ko sa iyo na ligtas na siya ngayon sa ospital. Alis ka na ba talaga? Tanong ni Sabrina, ang kanyang boses ay nanginginig sa lungkot na hindi niya maipaliwanag. Oo, kailangan kong bumalik sa kung saan ako nararapat. Kailangan kong hanapin muli ang sarili ko. Bilang si Rico, hindi bilang anino ng kapatid ko, sagot ng binata. Binitbit ni Rico ang kanyang lumang helmet. Humakbang siya palabas ng silid at tinahak ang malawak na pasilyo ng mansyon. Sa kanyang paglalakad, hindi siya kumuha ng kahit isang kusing walang dalang bagong damit at walang anumang mamahaling bagay mula sa yaman ng mga De Silva. Nakatayo si Sabrina sa may balkonahe, pinapanood ang dahan-dahang paglakad ni Rico palabas ng malaking gate ng mansyon sa ilalim ng unang sinag ng umaga. Ang binata ay naglalakad palayo, hawak ang kanyang luma at basag na helmet, walang dalang anuman kundi ang kanyang sariling pagkatao. Ngunit sa kanyang pag-alis, tila may malaking bahagi ng puso ni Sabrina ang kanyang dinala na hinding-hindi na muling maibabalik sa mansyong iyon. Lumipas ang mga buwan. Ang marangyang mansyon ng mga De Silva, na dati ay puno ng tensyon at malupit na batas ni Aurora, ay unti-unti nang nililipasan ng panahon. Si Aurora ay nasa ilalim na ng kustodya ng batas, habang si Sabrina naman ay piniling iwanan ang nakaraang puno ng sakit. Ngayon si Sabrina ay nagtatrabaho sa isang maliit na shop ng mga gawa-kamay na disenyo sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad. Ang kanyang buhay ay naging payak, ngunit tahimik. Sa tuwing titingin siya sa kalangitan, tuwing dapit hapon, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng pagkakasala. Ang singsing ni Ren ay hindi na nakasabit sa kanyang leeg, bagkus ay inilagay na niya ito sa isang maliit na kahon kasama ang mga alaala ng isang yugtong tapos na. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa harap ng kanyang shop, isang pamilyar na tunog ng lumang makina ng motor ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Tumigil ito sa tapat ng kanyang talyer. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sabrina. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa tapat ng kanyang shop si Rico. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling tuxedo kundi ang kupas na pantalon at ang paborito niyang pambahay na polo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod mula sa mahabang biyahe, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na dati ay puno ng galit, ay nagniningning na ngayon sa isang uri ng kapayapaan. Sabi nila mahirap daw hanapin ang daan patungo sa probinsyang ito. Wika ni Rico sabay tanggal ng kanyang helmet. Isang maliit at nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Hindi makapagsalita si Sabrina. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang mga bulaklak na hawak niya ay unti-unting nalaglag sa lupa. Rico, bakit ka narito? Sinubukan kong mamuhay ng mag-isa sa Maynila bilang si Rico. Sagot ng binata habang dahan-dahang lumalapit. Nagtatrabaho ako sa isang talyer nag-aayos ng mga sirang gamit. Pero sa bawat pagdugtong ko ng mga bakal na wasak, ang naiisip ko lang ay kung paano ko dudugtungin ang buhay ko sa buhay mo. Huminto si Rico sa harap ni Sabrina. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Hindi na ako anino ni Ren, Sabrina. Hindi na rin ako ang taong nakatali sa utang na loob o sa puot ng nakaraan. Ako na si Rico, ang lalaking marunong magpahalaga sa mga bagay na akala ng mundo ay wala ng silbi. Inabot ni Rico ang kanyang kamay, hindi na bilang isang nagpapanggap na prinsipe, kundi bilang isang simpleng lalaki. Maaari ko bang subukang maging bahagi ng buhay mo, hindi bilang kapalit ng kahit sino, kundi bilang ang lalaking kasalukuyang nakatayo sa harap mo? Tinitigan ni Sabrina ang mga kamay ni Rico, ang mga kamay na nagligtas sa kanya, ang mga kamay na nag-ayos ng kanyang kwintas, at ang mga kamay na handang humawak sa kanya habang buhay. Dahan-dahang inabot ni Sabrina ang kamay ng binata. Ang init na dumaloy sa kanilang pagitan ay hindi na puno ng guilt o takot, kundi puno ng pag-asa. Ang tagal mong dumating, bulong ni Sabrina, habang ang mga luha ng kaligayahan ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Niyakap ni Rico si Sabrina nang mahigpit, tila sinusubukang bawiin ang lahat ng oras na nawala sa kanila. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, naramdaman nilang dalawa na sa wakas ang mga sugat ng kahapon ay hindi na lang basta naghilom, ito ay nagdala sa kanila sa isang bagong simula na sila mismo ang humubog. Ang buhay ay hindi isang perpektong obra na walang gusot. Sa labas ng maliit na bahay ni Sabrina at Rico, sa gilid ng dagat ang mga alon ay patuloy na humahampas, tila nagpapaalala sa kanila na ang nakaraan ay bahagi ng kasalukuyan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dagat na dati ay simbolo ng pagkawala ay naging simbolo na ng malawak na posibilidad. Isang maagang umaga, habang nagkakape sa kanilang beranda, pinagmamasdan nila ang pag-akyat ng araw. Ang bawat sinag ay tila nagpapahid ng ginto sa kanilang mga mukha. Si Sabrina na may maliit na baby bump ay nakasandal sa balikat ni Rico. Ang bawat pagtibok ng kanilang mga puso ay may himig na ng kapayapaan. Napagtagumpayan na nila ang mga tanong na dati ay bumabagabag sa kanilang mga kaluluwa. Una, ang pagpapatawad. Hindi lang nila pinatawad ang iba, higit sa lahat pinatawad nila ang kanilang mga sarili. Pinatawad ni Sabrina ang kanyang sarili sa pagiging buhay, habang si Ren ay wala na, at pinatawad ni Rico ang kanyang sarili sa pagiging anak ng kalsada na dati niyang ikinahihiya. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpapakawala sa kadenang nagtatali sa kanila sa sakit. Pangalawa, ang kapayapaan. Natagpuan nila ito sa payak na pamumuhay. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang mga naglalakihang mansyon. Ang tanging yaman nila ay ang pagkakaroon ng bawat isa, ang pagtatrabaho ng patas, at ang paggising sa bawat umaga nang walang kinatatakutang multo o kasinungalingan. Pangatlo, ang aral. Natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi pagmamay-ari ng anino ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagtanggap sa tao, kung sino siya, nang walang paghahambing, nang walang pagtatangi. Si Rico ay si Rico at si Sabrina ay si Sabrina, dalawang magkaibang taong pinagtagpo ng tadhana upang maging isa. Habang hinahaplos ni Rico ang tiyan ni Sabrina, isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Salamat sa paghihintay, Sab. Salamat sa hindi pagsuko sa atin. Tumingin si Sabrina sa malayo kung saan ang langit ay nagtatagpo sa dagat. Salamat din sa pagpili sa akin, Rico. Higit sa lahat, salamat dahil hindi mo hinayaang maging anino ka lang ng nakaraan. Sa dulo ng kanilang paglalakbay, napagtanto nila na ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay hindi ang mga tagumpay o ang yaman na nakamtan, kundi ang kakayahang humarap sa bukas ng may malinis na budhi at pusong bukas. Ang kwento ni Sabrina at Rico ay hindi nagtapos sa isang magarbo at perpektong eksena, kundi sa isang simpleng umaga, isang patunay na kahit ang pinakabasag na mga piraso ay maaaring idugtong muli, at sa bawat pagdugtong ay may nabubuong mas matibay at mas magandang buhay. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na alingaw-ngaw ng kahapon. Ito ay isang himig ng kasalukuyan,
Isang himig na maririnig habang buhay sa bawat hampas ng alon sa pampang, sa bawat haplos ng hangin, at sa bawat tibok ng kanilang puso, na ngayon ay tumitibok bilang isa.